So, Deception 6, bitterness. If we are not careful towards our feelings, we can become bitter. Perhaps someone offends us, then the hurt feelings turn into a grudge. Then we start thinking about revenge. If such feelings are nursed and encouraged, they can turn into hate. Then that hate can turn into bitterness. Christians need to identify and overcome any feelings of hate and bitterness. Notice this instruction: pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, looking diligently lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Hebrews chapter 12, verse 14 to 15. Yan, mga bitterness, mga kaibigan. Such bitterness can even lead to the unpardonable sin. Paano? Ganito pala yun, mga kaibigan, if we feel bitterness, no? Our feeling, sabi dito, when we start thinking about revenge. Ang bitterness pala, nag-start sa pag na-offend tayo, no? Tapos nasasaktan. Tapos pag nasaktan tayo, nag-iisip tayo na gaganti. At pag yan ang lagi nating sa ating pag-iisip, sa ating puso, magkakaroon tayo ng suklam, di ba? Pagkakasuklam. Kaya hindi siya maganda, mga kaibigan. Dapat pag may galit tayo, itinuro nga sa atin na be angry but don't let the sun down. So kung nagalit tayo ngayon, dapat huwag na nating paabuti ng matagal. Dapat ngayon pa lang, alisin na natin sa pag-iisip natin na mawala na yung galit. Normal man magagalit tayo, di ba? May mga dahilan pinagalit ka, kahit wala ka namang ginawa. Pero wag tayong padadaig, mga kaibigan, pag may nagpapagalit sa atin. Patawarin na lang natin kahit hindi pa humingi ng tawad. Nasa karanasan ko rin itong sinabi, dahil noong panahon na bata pa ako, so nasa mga edad na 20, dahil siguro sa mga karanasan ko po ng mga kahirapan, yung palagi bang nagtitiis, palaging yung bang pag binoboli, palaging pinapatawad, so hanggang sa nakimkim sa aking puso, hanggang dahan-dahan na namumuo po siya yung galit sa puso ko. Hanggang sa yun, naging single mom, mas lalo na sa mga problema. Hanggang sa naging matapang na ako. And then, nakapag-asawa, dahil ako magalit talaga. Sobra, konti lang galit na. Hanggang sa naalis lang talaga yun. Naalis lang yun, 2012. Dahan-dahan po, hindi po siya bigla agad na nawala yung galit ko, kasi nandyan pa rin yung mga galit Tapos, syempre, alam ko na pinatawad na ako, pero yung galit ko sa puso ko, hindi siya agad-agad na nawawala. And then, pag maisip ko yung mga nangyayari na naman, kasi emotional yung ko mental, emotional yung attack sa akin, hindi physical. Kaya, mas mahirap yun, dahil kung
Kung hindi si God ang aking pinili, wala. Buti na lang si Lord ang pinili ko. Kaya ito ngayon nagsasalita ako sa mga salita niya na nandito po sa Bible. Kaya itong masarap 'pag ikaw ang pag ikaw ang taong magalitin, masarap pong magalit. Masabi ko talaga 'yan kasi karanasan ko, eh. Kahit sino 'yon kung nakakilala sa akin noon, makapagsabi na magalitin, madali lang magalit, madali lang akong magalit. Kaya hindi pala maganda magkimkim ng galit. 'Yun pala ay kasalanan. Such bitterness can even lead to the unpardonable sin. Unpardonable sin po ang sabi dito, eh, itong bitterness na 'to. Gano'n pala 'yun mga kaibigan, ano. 'Pag bitter ka 'Pag bitter ka, negative ang iniisip mo, eh. Tapos walang magandang ano, puro pangit yung kahit maganda yung sa iba, sa'yo pangit dahil bitter nga ang naramdaman mo sa puso mo. Kaya dapat ma-overcome kung meron po kayo na ganito, dapat mawala po ito. Dahil sinabi dito that such bitterness can even lead to the unpardonable sin, 'no? Ano ba yung unpardonable, 'di ba parang walang kapatawarang kasalanan. How can we counteract those feelings? Simply by following Jesus Christ's instructions. He told us, "But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust." O 'di ba? Ito po ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Ang itinuturo sa atin ay kabutihan po, eh. Love your enemies nga ang sabi, 'di ba? Imagine enemies 'yan, eh. Kung tutuusin mahirap siyang patawarin dahil kaaway mo 'yan, pero ang itinuro sa atin, love your enemies at makapagpatawad tayo sa ating mga kaaway, mga kaibigan. Ang makatulong sa atin, ang Holy Spirit pa rin. Kasi kung wala po tayong Holy Spirit, walang Jesus sa buhay natin, mahirap pong magpatawad. Pero kung meron pong Jesus sa buhay natin, meron pong Holy Spirit sa ating puso, dahil ang Holy Spirit ay mabuti po 'yan, hindi po siya yung isang espiritu na puro masama ang itinuturo. Ang Holy Spirit po ay kabutihan po ang itinuturo. Hindi po mahirap ang magpapatawad sa mga taong kahit na sinasaktan po tayo. Totoo po 'yan. Ako hindi po yung nagsasabi-sabi lang ako, eh, dahil karanasan ko po, mga kaibigan, eh. Naranasan ko po ang bitterness. Kaya nga hanggang ngayon pa rin, eh, sinasabi ko, "Lord, alisin mo na 'to." Yung yung galit, palitan mo ng pag-ibig, Lord. Kaya pala kahit kagabi, iniisip ko, kaya pala Lord na 'pag, magalit ako sumasakit yung puso ko. Ayaw mo pala akong magagalit. Gano'n, eh, parang kino-correct ka ng Panginoon, eh. Kasi tao lang tayo, 'di ba? Minsan 'pag, naisip natin, "Yan na naman, niloko na naman ako." Parang nagagalit, parang gano'n ba yung feeling, sarap talagang magalit.
Pero parang parang sumakit yung ano ko, yung puso ko. Ang ginagawa ko na lang na, "Lord, alisin mo na 'tong naramdaman kong galit, Lord." Anytime puwede po tayong magalit mga kaibigan, eh. Lalo na kung meron tayong mga kasama na hindi po mabuti sa atin, magagalit po tayo. Pero maiwasan natin ito, prayer lang po. And then yung mga verses na memorize natin, isa po 'yan sa palakas sa atin mga kaibigan. Kaya kailangan din po natin ng kahit na isang verses memorize kung para mawala yung galit o yung verses na sa pag-ibig, verse na about God who make us strength, yung mga gano'n para kung oras na makaramdam po tayo ng bitterness, iisipin lang natin yung mga word ni God, mawawala po 'yan. Ito po mga kaibigan 'no, hindi lang po yung nagchika-chika lang ako dito, nag-talking-talking, hindi, kasama po 'to sa karanasan din ko sa buhay ko. Kaya nga po nagsasalita ako mga kaibigan. Gaya po itong ano, yung bitterness na 'to at, 'pag nandito ang bitterness sa ating puso, ang isipin natin puro negative. Parang gusto natin yung tao, iisipin natin na, "Hindi naman maganda ang ginawa niya, bakit nagtagumpay 'yan?" Hindi pala dapat gano'n mga kaibigan. 'Pag bitterness lang ang tao nag-iisip ng masama sa kapwa. Pero kung pag-ibig ang nasa puso, walang ano, wala siyang iisipin, ang iniisip niya ang sarili. Kagaya sa akin ngayon na Lord, salamat talaga Lord na nawala na yung mga naranasan ko na bitterness. Kasi kagaya ng sinasabi ko, hindi po agad magic na 'pag nung binago ako ay talagang lahat ano na yung peace, nandiyan yung peace, pero minsan uma-attack yung kaaway niya dahil nga sabi sabi ko na ang experience ko po ay sa mental, hindi po sa pisikal 'no. Naranasan ko talaga yung hila ng kaaway niya, hila din ng Panginoon. Pero pinili ko ang Panginoon. Pero nandiyan pa rin kasi ang temptation, nandiyan talaga, eh. Kaya pray lang talaga. I trust you Lord. Hindi mo ako dapat ano, yung bang pababayaan na mahila ng kaaway niya. Dapat laging magtatagumpay ang Panginoon. Dapat Lord, ikaw ang tagumpay palagi sa buhay ko. Pero nandiyan talaga yung attack mga kaibigan, kahit sino. 'Pag spiritual people na tanungin niyo kung may mga attack na mga gano'n, may mga karanasan kapag testimony po sila. Kasi nung minsan sa isang church nasabi ko rin na 'pag, nakagawa ka ng masama may pinapalo ka ba gano'n? Oo, sabing gano'n. Ay gano'n, akala ko ako lang nakaranas. 'Yun, so bale doon ako naniniwala na God is alive at totoong nagko-correct siya. Kaya kung may Diyos na buhay, meron din yung kaaway niya. Kasi kung saan yung Diyos, nandoon din po yung kaaway niya. Kaya sa buhay po natin, mayroong light, may dark. Tayo po ang pipili, 'di ba sinabi may free will tayo, to choice. Kaya ikaw kung ang pipiliin mo ay free will ng kasamaan, doon ka sa mga kahalayan, sa makamundong bagay. Pero kung ang pipiliin mo ang righteous ng Diyos, spiritual, magdadaan ka sa spiritual righteous ng Diyos mga kaibigan. So yan po ang dapat, eh. Tayo po ang pipili nun, eh. Marami po tayong dapat pag-aaralan tungkol po sa katotohanan po mga kaibigan.